sa ngalan sa mga sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day, April 7, 2014, adlaw na Lunes. Father, we ask pardon, apology, forgiveness for our trespasses, human weaknesses, but still we believe, Father, that your love is always greater than our sins. Father, I pray for our Pope Francisco, Pope Emeritus Benedict XVI, Papal Ambassadors, Church Presbyterian, mga Kardinales, Kardinal Ibido, Kardinal Vidal, Emeritus, Kardinal Agli, Kardinal Rosales Emeritus, mga Archbishops, Archbishop Palma, Bishop Do, mga Bishops ng Kabiskuhan, Bishop ng Bishop Negosyo, mga Kaparian, Deacons, Kamantian, Seminarians, Evangelizers. Father, bless our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind of this ministry. Iulit kanila, Ginoo, sobra sa ilang mahakbon, sobra sa ilang itinanlan as the rewards for their generosity. Father, bless our President, Vice President Binay, Cabinet members, Senators, Commissioner, Provincial Officials, Municipal Town Officials, Barangay Officials, Justice Supreme Court. Father, bless the Miguelitor, bless also Boss John and management. Bless also, Father, our technical department with the Tontonan Aims, and our also field workers, our expansion, our sub-offices. Bless this compound. Father, bless our ministry in the radio, newspapers, internet, television, local and satellite. Bless, Father, our different activities, our businesses. Father, in the powerful name of your Son, Jesus Christ, I rebuke cancer on our sins, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, little anxieties, to get out from our hearts, from our minds, from this place, and come to the foot of the cross of our Jesus Christ. Father, in your loving heart, in Jesus' powerful name, touch those na mga sakit sa panimalay, mga hospitals, mga bedridden. Labi na Ginoo ang may sakit sa ulo, hydrocephalus, or in cancer, ng tumor, parang tao, in the four corners of this globe, I include them in these prayers of the Father. Please, each one of them. Ang dili kalulog, sakit sa mata, kadaratang gapo, matridium, sa sakit sa gums, sa tila, sa baba, sa liog, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, heart failure, heartburn, sakit sa baga, tuberculosis, lung cancer, sakit sa atay, pati liver, bato sa apto, bato sa kidney, taas, o creatinine, reproductive defects, arthritis rheumatoid, skin diseases, breast cancer, cyst, tumor, almoranas, ang rin sakit Ginoo sa dugo, insomnia, anemia, taas ng cholesterol, high blood, diabetes paralysis, ang rin sakit sa intestine. Amahan, ikaw ang naibaw sa dago sa kanang. Bisan ang mga sakit namong Ginoo na wag madagi at diagnose sa doktor o sa tao. Touch each one of us. In Jesus' name, I rebuke that all our diseases and infirmities, the spirit of ignorance, will get out and come to the foot of the cross of Jesus Christ. Holy Spirit, come, fill this place with your power, wisdom, and personal living. Santa Maria sa Dulce Patipir sa Vicente Presan Lupi, Ixikin mo sa Dasan Camilos, Chupilog Kamug, Budusin Patrick Pilton, Anthony, San Tomas de Aquila, San Carlos, Marino, San Agustin, Lori Padua, San Silviano, San Miguel de San Rafael, Silvio Drapido, all since there was risen, please be with us as we honor and praise our God. In Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, inutlo, sumala ni San Juan, Kapitulo 8, unong nga tuog-ugsi. Ang babae ng sakpan na nanapaw. Ngunit ang tanan na mauli apan sa Jesus ni Adto sa bungtod sa mga ulibo. Sa iyo sa pagabuntang ibalik siya. O ni Adto sa templo, dalirong kaniya ang mga tao o milingkod siya nalugdog kanila. Ang mga magtutugdo sa balaod o mga palisiyo, nagdala ko sa kababae, ay sakpan na nanapaw o siya, ibatubang nila sa tanan.
Mingon sila kang Jesus, magtutudlo kining babayhay na nasakpan na nanabaw sa atong balaod. Nagsugo si Moises ang magbuhat sa imong kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, kung sa may imong ikasulti, isulti nila kini aron pagbiti kaniya o sa imong ikasumbong nila siya. Apan mitikubo sa Jesus o misulat sa yuta, ginamit ang iyang tubo. Kung samtang nagbarog sa dito, ang matana, mituyad sa Jesus umingon kanila. Bisag kinsa kaninyo nga walang makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Kunya misulat siya pag-usap sa yuta. Sa pagkadungog nila sa resulta ni Jesus, nag-iyahay silang pamahawa kung naguna ang mga tigulang. Ebilin si Jesus ug ang babae ang nagbarog yapon dito. Sa Jesus, mituyad umil kaniya. Hain naman sila. Wala ba'y nagpagiging arong pagsilot kanino? Wala siya sa mitubag. Sa Jesus ningon kaniya. Kung mao ka na, bisan ako di usab mo silot kanino, lakaw o ayaw na magpakasala. Today, we are remembering St. John Baptist de La Salle, or La Salle, who's the canon of the Diocese of Paris. Ang iyang legacy, this wealth was given to found the brothers of the Christian school, Iligmanis St. John the Baptist de La Salle or La Salle. In fact, na eskwelahan derived from his surname, La Salle University, if not mistaken, La Salle School. Then, established 7 to 100,000, 7,200 religious, what it is schools. Authored the conduct of school, patron of teachers. Patros mga magtutudlo ni St. John Baptist de La Salle, may gugmaon is kaala. Ako nakapamalandong ko, dugay panahon. While in John 8:32, Jesus said, truth sets you free. Kabalo mo, honestly speaking, dugay ko kasabot kung saning truth sets you free. Pero, along the way, God answered my, what he called, questions with regards to the statements, truth sets you free. Ngano, ang tao na nasa kalibog, huwag na siya kagawasan. Nga naman, that person is dominated or governed by what we call doubts. There is what we call cloud of doubts in his mind, in his heart. Mao na'y nagpulong niya. Mao niya nagpresos yung utong kasing-kasing. Apan sa diha nga mawa ng doubts tungod kay ang kahayag ni Puli, ang kamatuuran ni Biglisio, o ang kahayag ni Tudlo, diha pa siya makagawas sa mga kalibog o mga pagduda sa kinabuhi. Mao nang truth sets you free. Another point is learning sets you free. Knowledge sets you free. Wisdom sets you free. That's what I believe. Panangitan, ano ay eskwela kong abogasiya. Dagan kong mga questions sa atong batakang balaod. Dagan kong mga gitawag kong pangutana about sa mga procedures and different what we call cases in our society. Sakto yun. The more I deepen my study in what we call civil law, the more ng akong mga pangutana, naganang-anang na og katubag. Ang akong mga doubts, naganang-anang nagkawagtan. O ang akong nakita ng mga abi kong sakto, di gilay. O ang akong gituang di sakto, akong na-discover na sakto di ay. Mao na'y akong gituan. Mao nang in my principle, wilatag law, civil law, ano na, makagiya ko ninyo sa ginagmayng paagi, may tungod sa atong batakang balaod. Likewise, nang nagpa-study tas teolohiya, aron ang ako mga doubts, kalibog, ang ako mga opinion, ako yung masibo ba? Akong kumpara sa official nga panudlo Orthodox teaching of the Roman Catholic Church. Then, I found out most of my teachings in my program na isibo yun sa akong mga further studies sa theory, appeal ang atong Bible study sa atong mentor, Father Aquino. Anyway, na mga butang at tanaw na po apiking akong opinion, ako nang ipang kunan pag-ayo, akong revise,
Niya ako yung palawman, akong gidugangan ang oras sa akong pagtuon. Because truth sets you free. Knowledge sets you free. Wisdom sets you free. Learning sets you free. Mauna, kung amo'y kalibog sa Biblia, just listen to this program. Kung amo'y gitawag nato o mga doubt sa inyong kinabuhi, labi na sa legal nga aspeto, just ask. Truth sets you free. Mauni siya ang makita nato nga reality. Mauni ang nahitabo ni St. John Baptist de Sanay. May gugmaon sa pagpanudlo. Kay ang tao gali nga naay kay bao, gawas nun. Ako bitaw, gikulong man ko sa daghang mga kalibog, mga daghang mga pagduha-duha, mga daghan nga mga gumunhap sa kinabuhi. Apan sa diha, nga nagtuon ta, legal nga pagtuon, nagis universidad ba? O, tanan ako mga doubts na wagtang. Ingana sa ta, sa atong espirituhado nga kinabuhi, ang atong makalibog, ang atong mapagduda, mawagtang na gawas kung maibaw kas tinuod. Other religions, I encourage you, listen to this program, then the truth sets you free. My dear Catholics believers, listen to this program, then the truth sets you free. St. John Baptist de la Salle o Lasal, iyang po mi, na may gugmaon kami sa pagpanudlo o kaalang kay balo para na mo magamit sa mga luan daw mapagpanaw. Iyang po mi mga sakit, may mga problema, na birthday, nagsaulog anibersaryo, in Jesus' name, Amen. Ubalik ko ninyo sa atong pagkumalandong karong adlaw. By the way, before that, please text mo. Dali na, di mga tao, kadlawon pag-text na. Ha? Kung sa may ilang gibuhat, tungtunton, ato makita nga ga-text sila, kay himutana na. Maunang, I encourage the public to text me, 0928414940, 0926660750 sa Globe, 09068132 atong landline 5318061. So text mo, pangutana mo, interact mo, welcome mo sa atong programa. Welcome man tang tagaan ta mugtaas ng oras sa inyong mga interactions. Now, atong makita nga kining ebanghelyo, guys, good kini may tungod sa usa ka babae nga nasakpan nga nanakaw. Mao ni ang atong makita na reality niining atong ebanghelyo karong adlaw. Atong makita, I pause for a while, my dear viewers and listeners, tungod kay maliyog kang tunto ng atong kuyog diri. Get my revised penal code book. Kay naadiri ang different cases sa itawag nato og adultery o concubinage para matagaan nato justification ng tamos ng inyo. Kabalo mo, one time, si Kristo rintos mutos mga olibo. Kasagaran, kung tuwas Kristus mo ito, sige buhat, nag-ampo, kung di mag-ampo, like Matthew 5:1 to upward, kapanudlo dito sa gitawag o Mountain of Beatitudes. Mao ni ang gibuhat, manudlo, o di gali manudlo, mag-ampo, samtang na sa gitawag nato og kabukiran. Mao ni ang iyang gibuhat. Ngano ka nga naaman sa bukid, we know it already. Simbolo sa iyang pagkalabaw sa tanang creation sa yuta. Simbolos otoridad, mao ginipirming ako na lungog sa opinion sa akong konsulta na si Father Josue Cadorna. Yung sa brother, be careful. Kung magisbot gali og moto, bukid, kana nagpaila nga, kana si Kristo, adto binapirmi because it was symbolized sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkamisaya, sa iyang pagkalapaw. Mao nang naa sa bukid. So, kinidiing bukid in biblical passage, in biblical truth, na day significant. Mao na gibuhat ni Kristo. Sa gibuhat ito, nanudlo, isang time, kapamalandong, kaampo. Mao na gibuhat niya. Now, ang akong pangutana, kaning gibuhat ni Kristo, na malandong siya, nganong iyang nang gibuhat, nganong iyang nang gihimo, kaunta,
Ginoo naman siya. Simple reason for us to imitate. Para ato siyang sundod at ang himuong pag-ingnan sa atong bastang sa kakinabuhi. Kung siya Diyos, kung siya perfect, 2 Corinthians 5:21, wa siya apan, wa siya sala, na malandong, kita pakaha, nadagan kita mga bills kinabuhi, dagan kita mga problema sa kinabuhi, dagan kita mga pagsulay na itong gihambing sa kinabuhi. The more, supposedly, kita malandong. Kaya malandong ni Kristong way sa, way diferensya, way apan, kita pakaha. Kunya ato makita na si Kristo pagtuas bukid katudlo ng mga tao manginaw ngadto kaniya. Mo ni pattern nato makita. Nga naman, des kahilom na amang presensya sa Ginoo. Pero you know what? There are two kinds in listening to the voice of God. Not only listening to me and to other preachers, mga kaparian, mga evangelists, mga pastors of other denominations, but also, even in the midst of silence, we can listen to the voice of God. How? In what way? Yes, paghilom, pagpamalandong. Sa pagduna day duwa ka paagis pagpaminaw sa Ginoo, either verbal na nakadungog ka sa bakbak sa nagsulti, or else wa ka kadungog sa tao nagsulti. But you hear His voice, His whisper in your hearts, because we know it already, Romans 9:1, our conscience is the little voice of God speaking within us. Mao na gingon sa Palten Bible City ang talag konsensya gibutangas ng kasing-kasing ngano kay bisan wa ka kadungog ug tao nagapanudlo gawali verbally from their mouths, but because of our conscience, because of our conscience, according to the pronunciation of our professor, we can still listen to the voice of God. Manang di ra di ay sa pagpaminaw nining programa makadungog ka sa Ginoo. Never in mind. Di ra di sa pagpaminaw sa mga walis, mga pari, makadungog ka sa tingog sa Ginoo. Even in the midst of silence. Di modo, supposed to be, maghakag tag oras panahugtak na sa paghilom sa atong pagkatao. Because we are what we call very busy doing nothing. In fact, wala maging katabang at the end, 1 Timothy 6:7, na tao tang hubo, ni kamatay, wak po tayo bitbiton, wak tayo madala, wak tayo ma-bitbit. That's the fact, that's the truth. Meaning, ato makita na dapat di ay sa atong adlaw-adlaw kabisi, muhilom ka panagsa. Ampo ka, Katanakusa, Maris Matthew 6:6, sunod sa dawak pag-ampo at pipultahan, pag-istorya sa Ginoo. The more you are quiet, the more you can hear the voice of God. Maunang I appreciate those people, most especially my immediate, what we call companions in this ministry, that they are sitting to find a solemn, a very quiet place, atmosphere of solitude, sa kabukid, sa kamuto, na kanyanto, gigamit naglaaganan, ditanan sa mga tao, but at this very moment, doon na na'y mo na itong rules, no one is allowed to enter, no entry, because that is a private property, intended for God's purposes. Usas mga purposes, ang pag-stay ni Ana aron mamalando magilog. That is advisable. Dili tao, business, negosyo, trabaho, panginabuhi, busy kayo sa salay, nagkabisinan. Pero pahiluman na, di na kaako. Ang iyang gitawag na vacant time sa iyang mga trabaho, sa iyang mga negosyo, sa iyang profesyon, gamiton pa sa TV, internet, gamiton pa og duwa, gamiton pa og bisan unsa. Hay naman ang oras sa paghilom. Wala. Murag daghang mga tao sa atong kalibutan doon nga murag gikalag-kalag in other term. Anong gikalag-kalag tungod kay they have no time to reflect, they have no time to meditate, they have no time
to listen to the voice of God within them. That's the fact. That's why Pope Benedict XVI stressed out before of what they call reflective silence. I taught you this many times. Reflective silence means time to keep quiet. Na makahilom ka, makapaglandong ka, even in what we call a certain case, in a certain crime, you are entitled to remain silent. Most especially, this is what we call the right of the accused, without the presence of a certain legal counsel, may abogado, no presence of a certain family member, then gi-interrogate ka. Kunya, palitan, nakagos ka o angkon, why abogado, why presensya sa usas membros pamilya, is that valid in a certain prosecution? The answer is no. Ngano? Tungod kay ang elements where that's what they call investigation di valid are not present. What I mean is, ang atong batakang balaod sa yuta is protecting the right of an accused. Maunang pailumon siya, di siya patubagon, labi na o wala diya sa proper court hearing, wala diya sa proper litigation. Interview sa police, patug-anon niya siya, torture niya. Beware of this, based in our study sa Sibilo, ayaw mong tuanan na as gitawag na tuong salida, na kulatahon. Patug-anon, I ask that in our profession, Oka, di na tinuod. Salida na. Because that is invalid. Torture, alam mo tungkan, nga pagtungkan, convicted na, that is not advisable. That is not acceptable. That's the fact, that's the truth behind the ining maong scenario. Because the truth of the fact, as one of the rights of an accused, he is what they call entitled to remain quiet, to remain silent. Diha sa gitawag nato og investigation, labi na kung wa pa diha sa proper court hearing. That's the truth. We're talking about the privilege of a certain accused to remain quiet. Because this is the logic. Ang atong batakang balaod naghatag og kayayunan sa tao sa pagpaminsar. Kay kondisyon sa patugan, wa siya matagaig lugar, panahon, time, space, aron siya makauna sa sakto niyang itubag, sa sakto niyang himuon. That is a violation of his human right. Even our, what we call, earthly constitutions are what we call protecting the right of individual. Bisan di-accuse na, di na pwedeng mutubang. Naasi katungod. Mo-invoke siya siyang itawag og self-incrimination. If that is taken to the exact term, that's what Napoles did, na diin, wa siya mutubag. Kaya ano, di man to proper court hearing. Yun siya. I invoke my right of self-incrimination because this is not the proper court hearing. It was just an inquiry in the Senate hearing about Janet Napoles. Nanong entitled siya na wa mo tubag, di man to proper court hearing. Ang proper court hearing, pag naaka sa husgado, na ay huwes, na kay counsel, na ay oposisyon, na ay counsel, dito adto ang proper court hearing. Pero inquiry lang, pamutano lang ka, investigate lang ka, yan, dili proper court hearing, entitled ang accused to remain quiet. Remember that. Mautalingon sina pulis nga, di sa ko na mutubag, kay ako man ang limuon nga defense sa ako niyang presentation sa court, sakto siya. Ang ako lang katingadan, nga nung ganang opinion sa atong kalibutan, sa atong nasod na sinapulis ko ng murakot, for me, in my deepening sa akong pagtuos abogasiya, di ko mo pumils na naman. That's the basic principle. And that is the general rule. Na di ang tao na accused, still innocent, and is proven guilty with the court. Ang ato mga speculations na, but to the extent na mo judge ka, that is a violation sa general rule. Na ang tao inosente, sa tangwa pa kahukmi, ba't hindi ko mo comments aning mga gi-accuse pa? Ano? Biktima biya kung accusations and many persecution whatever. What? Maunay akong nakita na there are people who are quiet, gatan-aw sila, what kung ito ng kasong brother himself kung sabihin din. Ang uban po, what pag recommend, what pa yung desisyon, gauna na, sinsusad, maunay ako na experience. Because of that experience, may rason yung what kumuhatag og comments pag i-accuse ka. Ngayon, kaning tawhana, gasabo ni, gabaligya, nagsabo, awak pag pamatulis korte,
bana-bana, rin nato na. Amo na yung Matthew 7:1-3 ay hukom. Anong abot ko din puntuwa? Ang point na ko, karing word, quiet or silent of a certain accused in a certain investigation, yes, police, di na pwede patugaan ng yes, police, torturo na, birahan na, labi ng buhay abogado, kada kung di malas anang buhatos mga kapulisan, o gimuuna, invalid ng confession sa gitawag nato o accused without the presence of his legal counsel, kay pwede na, muhilong. Ano himo siya maayong ideya, conclusion kung saan niya pagpanalipod ang iyang kaugalingon. Because that's one of the rights of an accused, na makapanalipod siya siyang kaugalingon. You got my point? Anong ako ning gis out tungod kay nainumdum ko ba ni Kristo nga si Kristo sige gilom. Luke 6:13 mo tungas og bukid aron magilom. Kita puron ta magilom ta aron makakita tag asa ka agi ning kalibutan na. Kita kay pirmi man nato bisiyon rong kagalingon. Di man ta ka himo bisag 30 minutes lang kahilom, magpuyo, mamalandong. Ambot lang kag kaya ba ninyo na? Ha? Kaya ninyo na. Mamalandong mo, magilom mo bisag 30 minutes na. Wa kay istorya. Just pagampo. Ang problema mo gusto mao ni sige tag litok para sa Ginoo, pero di ka kamo mo takom sa tumbaba aron maminaw sa Ginoo. Dili man patas. Anong dili patas, sige ra mo kagyawit. Nya kuwang kag oras ang Ginoo atong paminawon. That's the reason ang duha tay dunggan o sa ba. Pero unsa may kasagaran gimo na to, sig ampo, sig pangayo, sig pangaliya, sig pakitabang. Pero baating ba kadyot, nya di ka mo tingog. Then the Lord speaks to me. The experience like that. That's what I'm doing every now and then. Lord speaks to me. Talk to me. Lord, please talk to me. I want to listen to your what he could voice. Kaya kung sabi ito ka-accuse, pag mo-quiet siya, mohilom siya, makabantay na siya at siya agi. Direspeto na sa balaod na pailong mo na, aron di na siya matarantar ang kumplementar di niya sala, tungod skadlok. Kaway hinungdan na magkundik lang siya tungod skadlok, adi na pwede. Sa pa, kiniding paghilom, importante ni, bisan sa atong korte, bisan sa atong itawag balaod. Grab that court na gali, di ka pwedeng may kung invoke my right. Mudalan kas always. Di ka pwede. Pero naka-invoke man to sa ganit, ang hindi man to korte. Si clearing naman to, inquiry naman to. Ako mong gisutian for the sake of what he called doubts sa lagang mga tao. Uy, hindi ka di mo angkos mong sa ano? O, ugatos, proper hearing, di nakapwede mo limod. Kami kag-invoke ni right, rason din tamas mahimo. Kung di ka mo angkon, rason. Kung gusto ka mo angkon, pleading guilty, angkon. Mo mitigit pa imong case na. Mao na siyang akong nakita nga epekto pag ang tao kamao maghilom. Storya ko na mo ron, yawit mo diya, nabina mo na ako, wherever you are, kasulti sa mo, nga gawali ko dili, nagtuod mo makasabot mo sa akong sulti dili. Pero kabalo mo, this is just a matter of appreciation to all viewers and listeners. Kaya ibaw man ko ninyo, ang uban, pag tanaw la, o replay man ni Paong. Pero na ko'y uban, nga bisag replay patingog yapon. Diba? Mao man ako nagkita, kaya ako man nag-survey ko, isa daga maminaw. Pero mag-replay gali ko, ang uban di na maminaw, kay pamilya nila ang maong topic. Ako nakaingon ko na, grabe gini ni matawa na maminaw. No? Kaya ma-absorb man nila ang akong mga wallet, pagkaibaw nilang replay, di naman maminaw. Tinood na? Pero, kamong siging paminaw, this is my appreciation to all of you. 2 hours, more or less. Katong serious ko na minaw ba? Milingkod. Serious ko kaayo nga na malandong. Kaya matong panginahan, pagkanindot. Kung mulingkod, maminaw. Kabalo mo sa inyong ibuhat nga nagilom, niya ka-absorb sa atong teaching. Gwapo na. Nga naman, at least every day, nakahatag ka sa iyong kagalingon na magilom ka for 2 hours. Because you are listening to these words, to this gospel, to what we are talking about. Pagkanindot kaayo, kainyo na nang isugdan sa inyong kinabuhi. Kung maorre, dapat na itong imuon.
Ninumdum kung agaw pila, yung siya, kadlawan pa siya, galuhod na, gaampo. Tuog pamiyang pamilya, pagkabuutan. O, ninindot. Kadlawan pa, siya na usa ito, gaampo. O, ingana unta ang himuon nato, nga natin oras ba, muhilong ta, mamalangdong ta, natin ta masigsapa ba, kita magkubi-kubi. Like, Luke 10:40, 38 to 42, katong ibisang Kristo nga ni Maria at Marta, si Maria, Dastilas Ginoo, gapaminaw. Kana! Muhilom yun ta. Importante na. Ikaw, pila ka minutes imong mahatag pagilom, imong kagalingon, matagandaw. Na, ang uban, wag yun. Kaliman mo bakanting oras, gabitos, computer, TV, salida, lingaw-lingaw. Gamitan na nagpamalandong, gamitan na nag-ampo. Nakita po pa mag-ampo, sige yawit, sige istorya. Hilom po pa lang siya. Paminawa ang Ginoo nga mo'y musulti sa imong kasing-kasing. Agree? You know what, in this gospel, ako nakapamalandong sa Goderina. Pag ni Kristo bukid ato sa templo, kani yung templo, mao ginihabit ni Kristo sa una. Pero prior to his ministerial works, Luke 3:33, because John the Baptist baptized Jesus at the age of 30. Once iira ni si Kristo kauban sa mga birig sa Jose, moadto dito sa Jerusalem. Proof, Luke 2:41-44, pistas, pangilis, pagsaylo. Tuas sa dito, kay matod pang Lucas, matag tuig sa tuas templo. Katong si Kristo na kang bigibati, mas mga paresyo at the age of 12. Pero, after his baptism, Luke 22:53, kada adlaw si Kristo tuas templo. Kung sa gibati Kristo sa templo, gawali, sama sa Ebanghelyo. Then, John 2:30-21, yung Kristo, this is the house of prayer. Ito gaampo. Right? Maunay dapat natong sundon na si Kristo tuwas templo kada adlaw. 1 Peter 2:21, yung Pedro sundas Kristo. Kabalo mo, na may panagna sa Amos 8:11, mabot ang adlaw ng mga tao, gutumon, uhamon, dili sa gitawag natong kalibutanong pagkaon, dili sa tubig na kalibutanon, kundi sa gitawag nato og mga pulong o pagtulunas Ginoo. Mauna ang gitawag nato og kauhaw sa mga tao, kagutom sa mga tao. Atong unang pagtuo, ang fulfillment ng prophecy ni Propeta Amos 8:11, kining taas Europa, Africa, na wak na missionary, wak na mga missionaries dito, wak na mga nagwali dito, wak na mga pari, nangadlok, ay ipang patay, ipang torture. Oh. Dagat yung dapit sa kalibutan doon, nga wak, jaboy, nagwali. Muna nga akong advice sa mga preachers, labi ng dili katoliko, ay mo wali sa among mga igsong katoliko, kay naaman may gawali, na may mga parit gawali, wali ito ninyong wakpay nagwali, dagang dapit sa kalibutan. Pero kabalo mo, usas fulfillments, one of the fulfillments of the prophecy of Prophet Amos 8:11, when you speak sa laing pagtuo, sila, ngano, tanawan ninyo, ilang simba, ilang worship, ilang church day is only once a week. Ang iban, twice a week. Agree? Pero Christ worship his Father daily, every day. Where? At the temple. Proof in our gospel. Sa templo. Kapila. Yung 2:53, kanaan daw. Another proof, Acts 2:44-46. Ang mga apostles, after the death of Christ, together with the first Christian in Jerusalem, dito sa templo kanaan daw, gatapok, gaampo. Pero, comparing to what other denominations are doing, they're just worshiping their God once a week. So why kung nagkaon ka sa kasimana, di ba ka mabuntas, mapasmo? Agree? So why kung nagkaon once a day, di ba ka manuris, di ba ka muniwang? So why kung nagkaon panagsara? What will happen to your physical bodies? It will become sickly. It will become malnourished. That's the truth. In the same manner, pag ang kalagday sa tao, panagsara makakaon, panagsara makainom, panagsara makadawat sa pagkaon niya na mampung sino Matthew 4:4, man shall live by bread alone, but by every word proceeded from the mouth of the Almighty God, di modo ang pulong sa Dios, mao din ang pagkaon sa kanan. Karon, kung ang lawas tag sa mukaon, wat ilapin, malnourished.
Likewise, ang kalag nga panagsara mo kaon malnourished. Listen, tanawa ang mga dili katoliko. Kasi lualan ko ninyo mga dili katoliko, mga manitinod. They are just worshiping God once a week. If we believe na kanang pag-ampo, pagsimba, pulong sa Ginoo, pagkaon ng kalag, because that's biblical, then di ko ma-imagine mga kaigsuunan kung ilang inon, brother and sister, ang once a week na magsimba, pagpaminaw, that is equivalent to 1 week or day. Sa mga adlaw nga wa mi magsimba, wa mi mag-isog og pulong sa Ginoo, equivalent na ng acceptable. Is that true? I guess no. Kay white tao ningon, kaon ko ron, timok ko na kong kaon ron kay equivalent ni for 1 week, 2 weeks na kong kaon. That is illogical. Mga importante din ang lawas magkaon ng regularly. Manauban, mga daot ng utok, mga pasmo. Segun sa limay tabo, kay white kaon. Di ba? Likewise, tingala po ang kalag. Pagpanang sala makakaon. Maunang I appreciate those definitions na naapay kong study kada adlaw na isimba. Kana, muna dapat timuon ninyo. Dagdan mo kura sa inyong pagpangginoo para sa kalag sa inyong mga sakop, mga igsoon ako, mga kapastoran, mga amigo na ako ng mga ministro, mga laing denominasyon. Pero alang sa mga denominasyon, nakasara magsimba, luuyas inyong mga sakop ng pasmo, hastang pastol pasmo. Kay kasar makakaon ang kalag sa ng sakop. Maunang mingon si Prophet Amos, 8:11 mabutang adlaw. Fulfillment. Insa, Martin Luther, mao amo og nakaingon na imbis si Martin Luther kada adlaw ga simba ga misa, panagsa lang once a week na lang sa may amahas na ng Protestantism, mga nagyon sa My First History, page 125. Hasta ang tanang mga denominations doon, naka-adapt ni Martin Luther. Ano naka-adapt ni Martin Luther? Panagsa lang mag-ampo, panagsa na lang magsimba. Miyempre ko ba, how sure you are, brother and sister, na panagsa lang magsimba. Sus Ginoo, Domingo, bato kasagara magsimba, hindi Katoliko. Whereas ang Katoliko, kada adlaw, kada oras, tibuok kalimutan na inisa every hour, every 30 minutes, ang tumumang katedral sa dagko syudad, every hour na inisa. Ang uban, 24 hours na inisa. Comparing sa laing pagtuo, panagsara. Then, justified by the viewers, kamoy timang timbang. O nang ako ram nang ipinungduman ng mga igsoon akong dili Katoliko nga. Kamo, kimba mo, pero study gud mo. Ya, pangitag mo paagi ng inyong mga sakop sa inyong pundo, inyo na maatiman spiritually everyday. Iti ang magkas araw na makakaos sa kasimana, asa mo muanang panudloa, asa mo muanang konseptuha, ako matabang na nako is mga laing pagtuo. Panundog mo sa Katolikong kada adlaw, kada oras, ang kalag gipakaos mga tao. Ang kalag sa mga tao gipakaon sa Ginoo. Ano guys, ko aning butana? Ang dinungdum ang Kristo misun sa templo. Tualid to. So si Kristo ganahang templo. Kunya, mo ang kontag sumusunod ng Kristo. Kaya kita ganahang manood ng templo. Kung dahil isa, ang uban na ras gawas, gapayahay, garelax, gismis. Mga ba na tinuod nga sumusunod ni Kristo? Asa na dagan? Katoliko, ay lain pa. Moderason yung gibutangan ng mga daghang TV screens ang atong hagna, buratag Metropolitan Cathedral. Anyway, alibo na nga itong katedral ha. Nga naman na, kay uban yung sumangil, adar yung misgawas, hindi maklaro na mo ang magmisa, kay layo, taas mo ni si Basag na, buta na screens, siyarog, at ito kung isgawas, di uban mag-kismis, mabalin mo simba. Si Kristo pa soul stiplo at gawas. Ayaw mong tuwa na si Kristo pa gawas bakat na. Ayaw mong tuwa na. Christ was inside of the temple of Solomon. Templo na naglarawan. Manay tinuod. Si Kristo ganang templo magpuyo. Sa dagang Katoliko, wak manundog ni Kristo niya. Muyo, sumusunod ni Kristo. Manay tinuod.
Si Kristo kadaadlaw to sa templo, ang Katoliko panagsa ra gani. Ang akong point ba, ang kanang propesya ni Prophet Amos 8:11 ba, nagkatuma na ba yan? Di lang kay naidapit nga way nagwali, kundi hasta sa mga dapit, sa mga dili Katoliko. Ano, liman mo panagsa, ragong pagkakaon ang ilang mga sakop, di muna, mapasok muna. Whereas there is Katoliko, kada oras na inisa, ay pagkaos ka lang. Oh, every day, every hour, this is the fact, this is the truth. Agree with this presentation. Muna, Katoliko, ako mong advice na dapat manunod kang Kristo, musog yung templo, uban po na ibunjag ka sa gawas. Kung naipatay ka sa gawas daghan, ang nanod sa templo gamay na. Kung may kasal, gamay rin mo tambong sa kasal, ang daghan ko sa gawas kasal, kaya liwag kaon. Tanawa ra. Kaya mga tao, ganahan ko sa gawas, di ka na mo sa templo. Si Kristo sa Ebanghelyo to asol sa templo, makaluglo, gawalin to. Samtang si Kristo gawali sa templo, kalit lang. Ang mga Pariseo, bibit-bit o babaeng sakpang nanapaw. Nakasa sa gitawag kong adultery, matod pa nila. Accuse man ni, pag-accuse gani, di ta kahukom dayon nga automatic sad na gina. Mao man ato makita na kamatuuran kay accuse pagod. Oh. Ilang giduol ni Kristo. Kristo. Sa mo ikasulti ani sakpan maning nanapaw. At yun dili. Kung sa tuyo ni matawana, bitkon si Kristo. Kay si Kristo nanulok magkapasayloan. Kay kung may sikuspat yan na, may mga Pariseo, nulog magkapasayloan, sa kontra, nakasa, yung patya. Oh. Kunya, og mingon si Kristo nga, ay, wala na isala. Ngayon pa rin mga tao, masinupakon ni Kasbalao di Moises, isang kita may na rin nakasa, imo pang inog way sa, so what yun si Kristo ani, sandwich yun, loe yun si Kristo ani, si Kristo, makita nato nga, naasto nga aning maong gitawag nato og kahimtang, nining gitawag nato og sitwasyon. Nagibaw mo na, kadungog ko sa wali ni Father Basco Coxtiro, kasi uri ganina, nagwali. Sakto itong pangutana ni Musin, ni Father Coxtiro. Hain mang laki na ni. Maugnay na ka, touch na ko ganina sa akong utok. Pagkadungog na ko sa walis, among usas pare sagna. Yun si Father Basco, kanong badge raman na si Bangilyo, gibit-bit na tos atong Ginoo. Habang laki na ni. Kaya nga no, sa pagkatinood lang, apil baya ang gitawag nato og laki nga patyon, Deuteronomio 22:22, Leviticus 20 versikulo 10, ang tao na sakpan na makigilawas sa di kapikas sa pagpanapaw, silang duha, mo'y patyon, silang duha, may hukman, di na kay ang usa. Sakto ko sa pangutana ni Father Basco, no? Ang laki ani, nanong bagyo raman eh. Kamo, nagtanaw na minaw. Maglaki ani, inyong itaguan. Ako lang yung pangutana ba? Asa kag laki ano? Kung itong laki dito. Yung souls kong utok, ganina, sa simbahan. Pag simbahan ako, na ang rason nga nung way laki diri, anong babae ra ilang gitaran? Siyempre, kay kining ilang gibuhat sa mga Pariseo, grabe sila ka-konserbatibo. Kumo kay si Eva, may unang nakasala sa Genesis chapter 1, 2, and 3, sila gitintal si Eva ni Satanas, siya may nakaangin na nakasa si Adan, ang babae may nagpuna. Mao ni sa ilang panahon, dumot ang babae may ilang gipakasa. Mao nang ang babae ra mao ilang gibit-bit dito sa atong Ginoo sa templo. Ang laki, wala. Pero daghan kayo mga hubad ang mga scholars, either ang laki, kumanato nilang patay, o dakong chance, kumanato patay, or else, uwapat niya, sagdan ra, ang babae ra gilang giinitan.
Nindot mo itong pangutana, no? Kunaw na mo gali na, saktong tanong, asa maglaki na rin, at sila magduha may patyon pag manapaw. Lucky body, di kayo po sa rin pakasan ko rin. Sila duha, niya maglaki na rin. Oras, nakasipat. Yung dapat, mataban kay patyon ko, nakag mga anggulo, atong tanawon. Muna itawag kong speculative theory, ako nang i-clarify. Now, speaking of the accusation to this woman, nakasa ni siya og adultery according to the words of the Pharisees. According sa Revised Penal Code, Article 333. Or guilty of adultery, lipay ba yata kay dagang mga kapitan na to, minaw na to. Captain Rosario, Captain Victorio, Galigi, at sa brother. Minaw ba yung mismong programa? Kay makarate man sila, pag mahisgot kayo kung mga balaod-balaod, ka na yung manindot. Minaw gid mo. Mato diri, adultery is committed by any married woman who shall have sexual intercourse with a man not her husband, and by the man who has carnal knowledge of fear, knowing her to be married, even if the marriage be subsequently declared void. My dear friends, ato makita na kinidiayang adultery, saktis babae, nga minyo. Unya ato makita nga nakasa sa gitawag nato og pakirelasyon sa gitawag nato laing minyo woman nakigrelasyon sa gitawag nato og minyo nga laki, silang duha panisabol. Mga tanan mo, Paitan Brad, minyo nga babae makigrelasyon sa gitawag nato og ulitaw. Ang ulitaw is panisabol? Yes. Kung awil siya nga minyo ang babae, ganong iyang gipatulan, mao na tinuod, siya muha lagi maoy gitawag nato og subject for what we call punishment. Masingle man ang kapartner as long as aware na nga minyo ang usa, anong ipatol? Concubinage. Article 334 sa Revised Penal Code, any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife or shall cohabit with her in the other place shall be punished by prison correctional in its minimum and medium periods. According to the table of punishment, ang prison correctional has a penalty of 6 months, 1 day and 6 years. May sala sa gitawag na itong adultery concubinage, ang silot na 6 months, 1 day to 6 years, pag mapamatud-an. Pero, na may gingos kong balaod, nga way laing makapasaka og kaso sa concubinage o adultery, gawa sa gitawag og offended party. Speaking of offended party, bitan ang babae mo minyo, idangbana, may offended party. Mao na may makapasaka og kaso sa iyang asawa nga naisas adultery o sa laki niya na iyang nakabit, concubinage. In other words, ang asawa, maupay makapasaka og kaso, batok siyang bana nakasa og concubinage, kay dunay gikalibin, gikaipon, nakipaglawas sa gitawag na itong babae, na dilit niya kapikas. Labi na kung aware ang babae na minyo ang mga laki, na mipatol, ang asawa sa laki, offended party, has the jurisdiction or else has the right na iyang pasakaan og kaso ang iyang bana sa gitawag og concubinage. Di mundo both according to our study sa civil law ang sa adultery o concubinage ang pwedeng mopasaka og kaso ang offended party ra. Now, look at the gospel. Ang offended party ba mao'y mipasaka og sumbong batok sa babae? No! Kinsa, mga osyoso, mga ilantanon, mga parisiyo, mga salusiyo. Mao ni one of the reasons of Christ ngano nga wa siya mosakay niining pagbitik sa mga parisiyo kaniya. Ngano? Kay probably ang atong batakang balaod sa atong presenting kapanahonan, some of our laws were derived from Jesus Christ
what we call ideas, principles, ideologies. Problem with Kristo? No. Di na ako nisilutan na naman. Kay di man ang yang offended husband o minyo manggalit ning mga babae. Or else, ang laki may minyo iyang ika panapawan, di man ang offended spouse or wife maoy misumbong nining babae. Na saan siya? Or else, yang bana ba mismo misumbong against this woman na nakasasya ang lain mga tao. Mo ang ato makita na reality. Because this is what we call a private crime. Ang gitawag og adultery o concubinage. Sa una, ang rape, private, pero karon public. Bisan ang rape, mo pardon sa nang rape. Pwede gyapon ipadayon ang kaso. Ang gitawag nato og husgado or someone na interesado sa maong kaso, mula pa sa babae, although ang babae naka-forgive, mihatag pardon, pwede ipadayon sa korte ang kaso. Dili kayang gire, pasiluon ako na, okay na. No! Di na. Maunay bag-oron. Because rape is a public crime na. Before, that is a private crime. Pag pasiluon sa una, wala. Which? Waiving of what they call the right to what they call prosecute, to continue the litigation. Pero karon no, bisang pagpasilukos, mga gitawag nato o offended woman ang laki ng rape, padayon gyapon ang conviction na, ipadayon na sa korte ang hearing without the real offended woman because that is a public crime. Maunang people of the Philippines versus so and so. So ang Republic of the Philippines maunay muduot sa accused na rapist in behalf sa babae despite ang babae nag-rape nakapasaylo. Mao po dis concubinage o adultery sa atong matang balaod. Kung ang offended party can give pardon, can forgive, ay mawa ang visa sa gitawag nato og application sa adultery o concubinage. Ang atong gobyerno dili na mubukod nga naman kay nakapasaylo man ang offended party because both these cases are what we call private crimes. That's what we call justification. Ano ako isutin ninyo? As what I have said, truth sets you free. Aron ninyong kalibog. Mawag na. Mawag na ignorance of the law, excuses no one. Ang taong ignorante, di man na pasar. Ignorante ko, ayaw ko sinuti, di na pwede. Pero dapat may bauta. Kay ang balaod, gapresyong na tanang tao, aware sa balaod, tudluan ka mo sa ginagmay na ako na nasastan. Agree? Karon, kinsa may nibit-bit sa babae. Ang mga usyoso man, mga tayo man, may lagtanon man, mga laing mga tao. Kung pinagpagti ba ibibit-bit? I don't know. Mapag-state na rin sa Biblia. Mo ni rason ng si Kristo, wag yun mo hatag sa iyang gitawag o desisyon. In the first place, si Kristo din huwis sa Sanhedrin, sa Cortes, mga audio. Ang ilag yung gibuhat ito, pamiti Kristong Ginoo. Because si Kristo mahatag desisyon. O self-vision ang kasong Kristo. O saan na self-vision? Mihimo siya o conclusion na di siya entitled to do so. Mga gitawag sa New Webster Thesaurus Dictionary, page 1067, o self-vision means what we call getting a certain, what we call position, unlawfully, illegally. Mukuha kag position sa katao illegally, unlawfully, usurpasyon na, usurp na, pagpangilog sa diin mo, si Kristo kabante man na, kumingon siya, hukman ko ni, mayroon itong mga audio, si katungod mong mukom, ikaw ba ang labang hukmanan sa Hendre? Patakataka, alam, mga Kristo siya, ay di kumuhukuman eh. In the first place, di man po siya, apis, maghukom dito sa Hendre. Kay kung niyang himuuna, nilog sa katungod si Kristo, pero kamawis Kristo siya. Di ko huwis. Mayo pa si Kristo, no? Kay di mo hukom, kay di siya huwis. Di pa rin nato, kusukin mo hukom. Bisag wag ka mahimong abogado, mo hukom na. Kusog kayo mo hukom. Di mo ni basta-basta mo hukom ang huwis. Si Kristo sa mga iliyon, di ko mo hukom, di mo ko huwis. Di mo ko judge sa Sanhedrin, the highest court in Jewish, what we call governance. Mali tinod. Kaya kung niya pang
ang gibuhat na usurpasyon ng sa ni Kristo. Pero Kristo kay di magimasayop. Kay utukan man kayo, bright man. Siya, di pa din mo silot. Di kumuko man eh. Oh, mo rin tinuod, speculation na nato. But this is the truth. Another ground. Kristo, di man offended party, may nisumbong anong babae na nako. O gida diri, wa man diri ang offended spouse. Di na ko rin intertinon. Kay ikaw, itakas mo silingan, nabit na, ikira na, di na mo prosper. Yung korte, yung dahil, ilabot niya. Ingnon ka anas korte. Kaya that is a private crime, ang adultery of concubinage, ang offended spouse na wife or else husband, ang entitled to file a case against sa ilang mga kapikas. Okay ba? Klaro ba na? So, mauni siya rason si Kristo ang hukom. In the first place, kung yung sa usurpisyon, yung gilugan katungod sa Sanhedrin, judge of the Sanhedrin, the highest court in Jewish governance or government. Secondly, the reason of Christ na nawag din siyang hukom, kaya di man offended spouse, ang ipasaka o kaso batok sa babae. Lain mang tao, mga osyuso raman, mga argabyado raman. Ikatulo, tungod kay sa pagkatihod lang, si Kristo oppose of what we call death penalty. And this is the ground of our church. Once ang death penalty ibalik kung apply sa Kongreso, ang simbahan to the extent magpakamatay, aron di lang madayon ni maong balaod. Because our gospel for today is a concrete proof na si Kristo supak sa gitawag nato og death penalty. That's why before doon na death penalty, ang simbahan ni so-called yutaman, birha gobyerno, o entitled simbahan na. That's the prerogative of the church to speak against the government as long as in line sa moralidad. Immoral man yung pagpatay, ngilad mo na. Di ba napanin nyo? Sa una, dahil may gipatay sa garay. Sa itabo, after ang tuwa na, fight ng simbahan, kaya di maayo. Si Kristo diri di man maayo ning itawag natong patyo ning tao makasasa. Ngano? Tungod kay si Kristo, kusog kaadyo manghatag og chansi sa tanang makasasa. Mo na giyon sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sige, basa. Basta may giyon diri sa 2 Pedro 3:9, nagkanayon. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman siyang gisaad sumala sa ginanak sa uban. Apan siya nagpainom kaninyo kay dili siya buot na may usa mga laglag kung dili ng tanan magigdulsol umubiya sa ilang mga sala. Luke 13:6 upward. Do you remember? Dunay kang igirang buot patyon ingong hadenero. No? Ayaw sa napatya. Let's give a chance to this what they call kahoy ug mubunga labing maayo pero dili apat yun. Mao na siya giingon diri sa Luke 13 verse 6 to 9. Di mo do ang Ginoo gusto gimanghatag og chance sa usa ka makasasa. No, the word chance. Kay gayunan. Maunay makita to sa ebanghelyo nga si Kristo wa muuyong patyo ning babae. Ngano? Kay grabe sa manghatag og chance. Ikaw, sa imong pagka-ikaw, pag naay makasa nimo, kapila nimo bitagag chances ang taong nakahimo og kasalanan. Ang usa ka taong naghimo og krimen ug daotang buhat, kapila nimo gitagaan siya kayunan aron mag-usab o magbago sa iyang kinabuhi. Ezekiel 18:23, dili malipay ang Diyos sa kamatayon sa usa ka tao na makasasala. Kung dili palabihon niya na kining maong tao magbago o maging nulsol sa iyang mga sala. But there are people on earth na mas stricto pa kaysa Ginoo. Ang tao, dili ka mamangatag og chance. Maayo pa ng Ginoo kay kusog mangatag og chance. Nay uban, maayo na mangayong chance. Chance, di. Pasilo ako, di. Yan po yung chat na ko. Ingon siya. Imong naong ibsiyo, pag imaanay. Sige ni paminaw na ako ng tawana. Ako sa giinan, iya mo kong i-chatan, birahan ko niya sa akong mga presentation everyday. Ang butag na unsa kaning tawana, naigugma man kanina ko, iya man kong birahan. Huwag kailangan niya.
Pero sige sa tanaw, Pilipino katang Tagalog. Abi kong laing planeta, Jesus kay Bisaya ninda ko. Iya kong tinibiraan. Kaya ko sa mahimo sa cellphone ato just internet, birahan ko niya. Di maangay. Inom po kanya, binulok daw sa ako ma-presentasyon. Sige, di kumulayos na, ikaw lagi bright. Pero bright pa ka, no, naminaw ka na kung bulok mo ko. Therefore, pag maminaw ka na, kumatakdan ka bulok. That's the logic. But beware of your statements because it will reflect to you. Di ba? Nyaman kung ka bright ka, nya imo kung nagbulok, di ka magsibo. Tingali sa imong ka bright ron, makasabot ka sa unsay tinuod. Ilumdum na ko ba? Ako rin i-justify ninyo. Kinitaw, sigbira na ko for what I am presenting every day. Ako man sa giingnan, truth sets you free. Kung niya aware man sa ako mga statements, ako singnan, thank you. You are one of my avid viewers or listeners. Congratulations for that. Muna kong hingon niya. Keep it up. Padayon. Paminaw. Sukong isa na ko. Lang. Di mo pa ilang kinsa siya. Di ba? May tinuod. So ato makita, my dear people of God, na kining Ginoong Kristo, uso kay mga tawag chance sa mga tao nga isala, pero kita, sa mga gayon, di ka mga tawag chance, marabali agis tao. Mara ka mga yung chance, Ginoong pasiluon ka. Ug ang uban mga yung chance ni mong pasiluon, di ka kapasaylo. Di ka mga tawag chance. Selfish ng tao. Pero ang ginotanawa, unsa siya ka mapasayloon. Yang diin ng mga tao, kinsibay sa akin nyo diya, may muunag pa to. Kaya kung nakita na ako sa Syndrome Biblical Commentary page 441, kanang iyang pagsuwat sa tublo, that's the only incident na si Kristo nagsuwat. Wa siya sinuwat sa papel. Panits kaoy wala. Ang ato makita nga first time in history na si Kristo gasuwat kini na sa Ebanghelyo dito pa sa Juta. Ang iyang isuwat imong mga biblical scholars kinsa tungway sa may muuna ug bato kaniya. Wa gid jamoy ni bato kaniya. Wa gid jamo ang miduol kaniya. Mao ni ang ato makita na reality, na kamaturan. Ngano wan janwagit ang tao mo ang kung way sa baka kuna. Munang alang sa mga dili Katoliko nga mingugwa ni sa luwas na ni binuang na. Roman 3:10 ang dalang tao na atan. How come moingon ang mga ubang tinuan nga wa mi sa perfect luwas na ni Ginoong Diyos. Di na tinuod. As long as buhi ta, nag-struggle sa taas ni apan, sa utok, sa kasing-kasing, sa atong tibok na kinabuhi, natin mga human weaknesses, muna kumuhaan ko ng perfect may luwas na mi, bakat na 1 John 1:8. That's very impossible. Di man luwas ako sila, ewa ko na sila sana. Diyos ko, screw sana. Muna sa Ebanghelyo karon, kinsa may sa akin yung unang bato, wag bato, nano, kay pariyat ang tanan, puros mga makasasa. Exception. In Hebrew, this is exception. Naamang exception. Di ba ba exception? I was confronted before, a certain lawyer sa brother. Asa magkakabasa na ang balaod na exception. Hindi Hebrew din sa exception. Pupusyan ako ba? Pero along may study, naamang ay. Naamang mga exceptions. Agree? Mao man ato makita. Panalitan, unsa man ang gitawag nato og mga exceptions. Tinagana. Usa sa exceptions bekan ang imong anak ipatay nimo. Ang kaso nimo parricide, pero og bata nga 3 days old pa, 3 days old, di man parricide, infanticide, exception na. Dili tanang bata gipatay parricide automatic. Kaya na exception pag batang kamay, 3 days old, infanticide. Meaning, in every law, there is an exception. Ang exception sa tanang tao, makasasa, wala in Romans 8:30, ang mahal na Birheng Maria. Wala sana. Ngano, wisdom 1:4 ang tao na makasa, dili, ang kaalam, wisdom 7:1-2, 9 man si Kristo tiyan sa iyang inahan. Di mo to, 1 Corinthians 1:24, si Kristo kaalam, kanipuyo man si Kristo sa taguangkas mga Birheng Maria. Di mo do, logically speaking, exempted Maria sa curse sa tarang tao nga naitala, except Blessed Virgin Mary. And Hebrew, there's an exception.
Kay mato pa ni Kristo, kinsa tong way sala, mo tinong isuot yuta. May muunag bato nining babay. Why nakas? Nakonsensya pa. Panglabog lang mga bato, sibat sila. Why na bilin? Kay ditong tatnaa, nakaambo sila. Nga di sila angayan mo hukom, kailan ba upustang dagat apan, mga biases, mga weaknesses sa kinabuhi. Wala ito makita. Mauni ay, nga pag makakita kang tao, makasasaayon kung dinar. Nabaw po ka makasasangda ko. Ha? Muna akong ibantayan. Mahal na akong tanang makasasa. In my daily telecast, huwag din ako gikondinar ng mga makasa. Nagsabo. Wala. Ang ilang pagsabo akong gikondinar, ang nagsabo ako ng gipanggap, giampo ko na. Oh. Naghimog mga illegal na trabaho, bububog, bisyo. Mahal ko nang naghimo, anak. Mahal mo's Ginoo. Ang inyong gibuhat, mo rin ay gikasilagas Ginoo. Mo nang pag mag-repent mo, automatic daw aton mo's Ginoo. Isaya 1:18, ingana mo kamahas Ginoo. Kaya matag tao magasa, may chance. May chance. Kay parihat ang tanan mga makasasa, di modo, in the heart of God, all of us have great and big space of chances in the heart of God. That's the truth, that's the fact. Mawag na ng Ebanghelyo karong adlaw, discuss sa atong simbahan because we are now approaching Holy Week. We are in the season of Lent, the season of repentance and renewal. Mauni ang makita nato nga kamatuuran ngano nga kining maong ebanghelyo gidiscuss pag-ayo niining adlaw sa atong liturgical what we call calendar. Kay apil man ni sa gitawag nato og liturgical calendar ang season of Lent. Apil ni kining ebanghelyo ron. Ngano, this is about a certain woman, a certain sinner na gitagaag chance Ginoo. This woman is a representative of all human beings on earth na naay mga apan, but exception, Blessed Virgin Mary. Believe me, that's the truth. Kining babae na makasasa o nanapaw, according to the testimony of what we call Pharisees and some people, although they were not offended, party, in our constitution, they are not entitled to do that. Offended party ra, pwede mo file sa korte o kaso sa iyang kapikas. Pero kining babae, representative ng tao, hindi kalibutan na naay pag-apan. Nga pagmuduol, tangad tustong Ginoo na ay dako kaayong kapasayloan. Pero look at the gospel. A certain woman was brought by the Pharisees and some people in Israel. For what? Not to forgive or else not to give pardon to this woman, but aron nga gusto nilang hukman sa kamatayon kay mao nga ilang dito ang panudlo sa una. Pero Luke 16:16, daghang magbalaod si Moises na pag-abot ni Juan og bunyag wa na epekto one of that loss, death penalty. Time ra tong John the Baptist, pakimugson John the Baptist, una man to ni Kristo, wa na to'y bisa ang mga balaod. That's why si Kristo wa kasa sa balaod ni Moses. Pag-ingon nila, no, I disagree with you. Di na pwede ba't yun yung babae because that law, I abolished it already. Kalos ka na-abolish ang balaod, Luke 16. Panahon ra Juan magubunyag. Kinsa sa Juan, unang Kristo. Di mo nung panahon ni Kristo, hining incident ni Pagkayo, wa na yung balaod na, i-abolish na. Unya ang balaod, pag i-abolish, wa na may epekto na. Death penalty, i-abolish ni Kristo. That's the truth. I-abolish. Wa na niya, i-adapt, wa siya makauyo ni. Wa siya muangay ng balaod. Mao niya nga ito makita nga ang disaster na natabok nining maong babae, mao'y nagdala kaniya sa kapasayuan. Mao'y hinungdan na nung naduol sa stukhan ni Kristo. Meaning, beyond sa mga disaster sa atong kinabuhi, beyond sa mga condemnation sa atong kinabuhi, beyond sa mga pagsuway sa atong kinabuhi, believe me, luyo anak, na great blessings, na milagro,
na ipanalangin. Maligiyos mga kakaraanan, luyo na ng bagang pananod na ang adlaw nagpahipit. Tanaw ang babae, why timid? Because silent means yes man. Wa siya timid. Wa siya mo ang gabiado, wa siya magibugno nito diko. Diko. Kusang yung voluntarily, may kuyog kay babae. Probably, in-speaker kyo Jimmy Angko ng babae nga naagi siya. Mga nang gidasa na tusukmantos sa itong ginawa, agad siya mag-iskandalo, wa siya manudyo, wa siya magkisi-kisi. Hilom siya na may kuyog sa mga paresiyo, murag karnero, nagtusukmanan. Ang pag-quiet, ang pag-ilog, timaan ba as pag-uyon sa imong apan. That is true. You know what, my dear people of God? Ato magkita nga ang disaster nga itabo nining babae nga siya voluntarily may kuyog sa datag tuyo nga patyon siya mo nagdala niya sa tiilan sa itong Ginoo. Nga nung nakarit ko this is what happened to my ministry. Ako ang gininumduman. As long as si Ibsen mo ginawa pa, mahinumdum ko sa akong mga kagahapon. Bisa pagkinsa mo mingon, kalimti na. How sure you are that you can forget all your past experiences? Are you sure? Ambot ng kaha. That human beings magsiginumdum sa past. Pero ang past, inumduman. Isip, makakuha ta og maayong pagtulon ana, di minumdum kay gikondinar na ako ang naghimo. Akong ginumduman ang past kay naay lesson behind. Kung sa lesson, tanawa ninyo. What happened to me? Grabing palita. Pero tanawa, giunsa ko sa Ginoo. Oh, what happened? My local satellite, my local program is now in satellite. And many opportunities came to my life. Kung sa katuig na kong pagsiklaran sa pagtuod, botloan tayo. Kung sa katuig. More or less. Oh. Inganan nitabo sa akong kinabuhi. Loan tayo, more or less. Apil Biblia. Apil mentoring. Muna kong gingon, na kining ato mga disasters, mga pagsuway sa kinabuhi, mga apans kinabuhi, mga pait, it will turn into blessings in the right time, in God's perfect time. Believe me, like this woman, kahit uwak pa ni sa dalhas mga paresiyo, di ni siya kadbati sa pasaylos Ginoo niya si Kristo. Kinsay nabilin, yung babae, wak na. Kinsay bisulot ni mo, wak na, yung si Kristo. Lakaw, ayaw pagpakasala, ipasaylo ko na ikaw. Pagkaino. Like Jose in Genesis 40, Jabaligas may soul, what happened? Nahimo pang dakong taos, Egypto, nahimo pang gobernador, luwas pa siyang kaliwatan. Mga nang alam sa mga may problema, mga kasakit, mga pagsuway, mga pag-antos sa kinabuhi. Tuntuali. Kaya kini mga di maayong pagitabo na to, mahimo pa ning instrumentals, mahimo pa ning nga tulay, aron makabuot nimo ang kadaugan sa imong kinabuhi. Nagbasa na akong libro, How to Become Rich, Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki, libro man ng Boss John, yang i-forward ako to sa 11, ako nang i-abandon din sa opisina. Muna kung gusto mong regalo na akong libro, pwede, welcome. Daga mong paagi sa i-regalo niyong brother sa libro. Dawat ko ana, naglibro Mendoz, ako nang tunan. Basahon ko na, dinaundangan ako ang tumahuman. Mamaya akong gihimong habit for how many years. Kung sa kalibro, di na ko lakang anak. Ang kasagaran ubahimo, basag pila kapis, undangan. So tuig pa, ablion. Di na, nahikog, basa-basa, hurot. Oh, yes, Robert Kiyosaki. Ang iyang mga downfalls, iyang gihimong opportunity to stand up again. Maunit abos babay, ang disaster niya, nga gida siya, aron hukmas kamatayon, aron ihawon sa mga parisiyo, batuon hanton sa kamatayon, maong nagdala sa kapasaluan, ug mahinungdan nakaplagan niya si Kristo sa iyang atubangan. Wow! Ingana ra mausay kinabuhi. Ang atong mga sakit, problema, mga pagsuway, mao panay mo pasamot itong duol sa Ginoo. As long as positibo ka, nga luyo ni ining tanan nimong pag-antos ka sakit, na agyapon ang Ginoo, gapaluyo nimo, gapahipi. He's watching us struggling. Unya na siya mo doon nimo time, kung surrender ka na sa imong kinabuhi. I experienced this many times. E mapanahon down, way lami, spiritual dryness,
gilaay, gikapoy ka sa imong pagpangalagad, sa unsa imong gibuhat, pero tinga ka. Kalit nag-intervene ang Ginoo, wa dama. Ha? Naba may mga disastrous events sa inyong kinabuhi. Nangyayari, nagpila pa return, thank you so much. Pedong Albino, Tisonia Crisio, Manay Caridad diha, o Rufino o Mercy Saulan, naba may mga disastrous diha, Tans Bitugad ng anak na Sister Dulce, o ilang igagaw, Mas Judith Gasa, kumusta? Bibileksyones, Smiling Kenneth Public Market, Titones Manira, Tay Limon, o ba ni kapatid Nirit o Buong o Ginili, o isa pa, mga katigulangas palibot, na Isalumalo o Nainuna, mga kagampang Maria o Bahid mo ko'y na Rodriga, o ba ni Kumaring Uklarit, Narsing, Uklarit, kumusta? Isa pa, nung kami mga disastrous events sa kinabuhi ba? O ikaw na piningamura? Kinsa nyo diya sa palibot na ay mga disasters, mga kapaitan, kinsa ninyo sa kinabuhi ninyo, nakasuway, gikundinal mo, maras babae ka, gikundinal sa mga tao sa palibot, gibrot mo into a certain hearing, a certain case, kanang gipadako pa mo sa kaputang gamay ba? May mga inganang mga instances sa kinabuhi, ang gamay padakon sa uban. Liso-lisulon sa uban. Ikundinal sa uban. Mauna na tapos babae. And I'm sure what happened to this woman in the gospel is also the same to our experiences in our lives here on earth. Diba? Nalo sa sibis. Mauna na tapos dato sa kadagayon. Ay piharangke. Naibuntang ninyo diya. Tayo ni Nay Langdag Tepiko. The rest of the people here in Agna and our neighboring towns, wherever you are. Oh. Nai-fortunate, nai-tinay o taidi o panda, nai-Bonifacia o Phoenix. Nakasuway ba taan eh? Nga na mga disasters na gustong kinabuhay ka ng Camiguin Province. Pero believe me, kanang ato mga disastrous events of our lives, mao pa ni mag-lead na to into success. As why? Pautan ako nga no? Because every bad circumstances sa kinabuhi, it can develop your character. Mulig po ng imong loob. Damor kang mag-antos, damor ka masakit, damor ka nga naas pagsuway, damor ka mulig po ng imong kinabuhi. That's the truth. That's the fact. Maunang alang sa na mga problema, mga pagsuway, na magkasakit, kanang ipangkiha. Kamo, kung ipangkiha mo, just believe me, beyond to that, na blessing nagpahipi, muras babae. Di kiha man yung babae. Di kiha ato ba ni Kristo. Ilo mo diya, obera mo. Dahil mo diya, kumoko mo lang pa pumugsagdaan. Oh. Kaya may mga tao na, grabe mangipit kung isi katao. Muna, today, I am encouraging all of you. Just keep in touch with your faith. Kay di na kita pasagdas Ginoo. Taliwala sa atong managian nga mga disaster sa atong pagkatao. Finally, kinang ebanghelyo nagpailumdum kanato mga igsoon na kini ding atong Ginoong Kristo makasayloon. Mao na nining panahos Kwaresma. Ato i-grab ang opportunities sa for 20. Grab all opportunities. Kaniining para sa Kwaresma. Gitagaan kagigiyunan na unta pa sa iluunta. Diba? Kumaring Injing of Paribert, Steven, o kumaring Ingrid, and the rest of the people around us. Na kining panahon ni na magapangayo tagpasaylo sa atong Ginoo. Like this woman, ipasaylo sa atong Ginoo. Ug sanglit kita ang tanan na mga apan, na mga pagkuwang, na mga kasalanan tubangas Ginoo. Di modo, no one is exempted. Dapat kitang tanan muduol ngadto sa atong Ginoo na pinadiha sa sakramentos kumpisalan. The sacrament of confession, Ecclesiastes 5:6, isugin mo sala ya sa panig sa Ginoo. Kay sama ng babae miduol ni Kristo. Voluntary naman eh. Ewan man sa mo react. Although, somebody brought
here to Christ, then Christ forgive her. In the same way, once you will confess your sins to a certain priest, because of our belief of persona Christi, ang imong ikumpisalan, dili ang pari, kundi si Kristo na naamisulo nga anang maong pari. Oh. Tungtun. Mao na siya ang atong makita na kamatuoran. Thank you so much sa atong mga benefactors and sponsors. Namo kami daga diri ko yung bilong tunton. Yung musta mga dong. Thank you so much in courtesy of Biblic Series, Animus of Kabutko. Asa ni Kabutko? Then, Trikagatan family, anak na yun. Sir Dulce, Salab sa Bakery, may muntag, Sir Marilo, Manuel Mitring Birula, Nita Saulan, Pitinyo, and family. Then, Aiza Garano, Monica Melgaso, Townsend the Resident, Chenby Enterprises, Hagar de Pharmacist for Store Nursing Butan, Insan Panitan, Benasor Store, Mario Merna Fruit Stand, Ginger Prestigan, Linda Dong Limuladon, Normi Cadusa, Cinderella Prestigan, Jima Bertudis, Basita Store, Riz Calendaria, Ilo Riverside, Video King, Mid Heaven, Tonji Dry Goods and Gift Shop, Consing Ular, Bungaylaya, Nita Niti Products, Port Area, Dikyo Restaurant, Joseph Vestibol, Mindig Luren, of the GC, Venegilia Store, LGC, Yanalo Store, Ate Jusiap, Akma Store, Norma Casinas, uban ni Umaring Nomilia, ni Muntang Emilia, and Norma, Cabell Store, San Rita Cadilinya, Nelson Octubre, may Muntang sa Sawayo, uban Nita Octubre, Solga Pharmacy, Andrade Carinderia, Neries Big Shop, Goring Abi-Abi, Dita Abria of Canulaw, pagpalain kayo. Thank you, Trinia Rumuga, yung tirang po yung pamilya. Nabaligyan na rin Kopi Manis. Ibalagyan ni Chona for Kopi of Kanaway. Oh. Please palit mo dahil kalistak sa opisina. Son, magbutang sa talya o laing kopi sa tindahan ni Nay Rodriga o Ilin Mukoy diya sa Garcia. Son, this is printing, order mo atong madsulit gasan or else in my office. Na tayo giprintahan t-shirt. Kato nag-order, palit na mo. Kung sa liwan, natabaligyan na sa opisina, Bible, dagan. Palit mong Biblia. Oh, nya, kopi, 5 at tumong majurit gasan. Nya, water, piso-piso, son, to open. Diya sa lugar o space ni Sister Mercy and Rufino Saulan diya sa badminton area o atong atrium sa public market. Son. Then, Animus of Bensularan, may muntang galaling o Steven Galnido. Fernand Pilimenidas, please pray for tayo Jesus. Kung nakista si Ruhi, kanaging pati. O si Inakay, Ibong Bibi Benasor, please pray for Nika Benasor. Please pray for Joy Buscano. Alberta Sarlatan, please pray for them. Mitsur of Jamil, please yaping ampo. Bani ng Irene o inahan sa kanilang panabang o inang Irene. Then, Ramel Beribilancor, please pray for Regulo and Mini Bitonio of Gindulman. Ang buntag mga faculty teachers of Calabasita Elementary School. Ang Calabasita, usas pinakadool na lugar sa Hagna. Teritoryong Bradito Akma. Tinglayo pero pinakabugnaw, nindot kayo. Murag bagyo sa Bohol. Mayana o Calabasita. Then, Toleris Madira o Pahina, may muntang ninyo, 11 ni till dito Spark. Ano ni Boracay, ang Dalads, Lagaw Grill, di panagihan ni Boss John Bustigaya, restaurant nindot, there is Lagaw Grill. Then, Anda di Boracay. Then, Arwad di Profile, Diki Water of Pangdan, just Tulay area, Jupors, Art and Sign, mo, Pintal Igbalay, Sakyanan, then, Billboard, Streamer, atong opisina sa nagpintal sa pa. Tanan, basta trabaho sa kamo, takes na mo, dahil tag-texters karong buntaga. Pero pwede pa mo mapas. At si Miss Marie Pinislim sa second floor, gusto mo mag-exercise, araw mo, himsog mo, at mo second floor. Ako may model na ako, no? At doon sa si Miss Marie Pinislim, ini mo rin niyo, sa kalipay compound. Kumusta mo diya? May paano mo diya?
Salamat sa inyong pag-imbitar ng pista. Ya, kagampang family ug ubahid, thank you sa dinner. Build happy birthday to Kiara Mukoy. Oh. Ya, thank you for inviting us. Akong papagmama, nag-imbitar na mo, pista man, sa 5 sa Vicente Ferrer. Gahapon, may anto sa mong farm. Ya, gahapon, I was shocked. Kaya nga, ako mga gitanong, nga lubi, ako ang gitanong. Di ko may amo, kaya ako rin nagtanong na. When I was in college o high school, painit ko dito. Ito nang itom kayo ko sa una. Karon di mo ko magpainit. Karon dagko na. Ha? Anang tanong, huwag mo tubo ang gitanong, mo itubo. Mo na kinoon. Ako na ipakita ninyo. Idawat, makapanamin mo ba? Pag unsa di itanong, may aniyon, dala sa city. Ako tanang ikuha, footage kapo ni Dong Rene. O ni Daboy Vincent. Ato nang ipakita sa TV6 ang farm. Kaya dapat mahalo ninyo ang atong kinayahan, mananong ilubi, mangga, isa pa. Ano bang makatabang ta sa kinayahan ba? Instead mamutol mo kahoy. Tanong. Muna atong focus sa GD Foundation, one of our agenda, one of our, what we call advocacy, kaning pagpananong mo kahoy. Oh. Then, di ko restaurant, pinanggang kapikas ni Paliduting, sinang Bibit de Roma, may buntag. Doon namin si Albino, ay labing couple ni. Uban ni Erwin Albino, yang silingan niya may Enriquez Pascual, uban ni Malatarina, please pray for them. Then, it's a marketing cellphone load, Zika Spadala, please pray for Torio, Emilio Claret, Jose Claret, may buntag, Kumarin Narsing, kumusta? Angelo Petaprastada, Skina po ng Suras Park, magitago ni, Tikulang Dagalabo, na Perangki, sa atong poblasyon, Bibi Alex Tadim, please pray for na Pia Rangki. Yapigang po ninyo, Balitan del Cero, yapigang po ninyo. Then, uban ni Michael Tadim, Best Friend Judith kung Joel Tigbas. Thank you. Tutulog pisaulan, uban ni Parihans. Just na atang, mga ligong farmer diha sa mga gulayan o poultry piggery. Tetuto na expert kayo. Ang itudluan na rin niya kung saon, uban ni Parihans. Ini ko na iko sa pahina, may buntang nyo diha. Finalulanay, Rosasilio, Toralba Sisters, Nicolas Lobido na Balidyang Yuta des Tabahan Gidulman Resort. Kontakan ninyo Nicolas Lobido. Itong Salon Pahina, Rinaldo Joy Galintis na Bilag Saunia. Avila Pilaranyedo. Uban ni Minaranyedo may buntag ninyo na ipidila. Kumusta? Mukoy Gampang Ubay Family. Sina Maria, nakupya yung taong Kristo. Kasi Maria, sige mo nagtanaw na ito. Kanya di kumano siya. Salamat, Insil. Pag-abot sa bata dito, pagkita na mo, sige sa kingon. Salamat, Insil. Kabuutan ng bata si Kristo. I don't know, 1 year old or 2 years old. Si Kristo Mukoy. Apong na Maria. Na Rodrigali Apo. Songkod ni Maria. Manuel Comita of Loo, may muntag Manuel. Rivera Family Garcia. Rodimer Zigalgo. Otosyap. Pag magpa-trabaho mo ka ng welding uban pa, refer adto na mong Rudy Galgo sa Otosyap Hagda. Pangdan. Nakuha niya, git-troubleshoot niya sa kanang inang Irene, nga muwagol pag mudakan, niya magkarag-karag umudakan, maayo yun. Maayo yun mechanic Rudy Calgo. Then, Jose de la Galindes, iapig ampo ning magtayo na, nani sa Agriculture's Office of Garcia. Nay Adi, how are you? Mrs. Tisa Paginawa na ba sa mga anakon da, doon ruking bye-bye, labing kupo ni, nindot na nigbalay, Arsenio Bisigaliedo, kanipod labing kupo, labing ampos Cristi Godines, o Dulpa Galbo, Bansang Pamilya. Peter Polabosio, Pilita Bosio, Captain Dito, Mrs. Wilma Castulo, Trinidad, Bansang Pamilya, uban ni BK School, Inday Cross School, dirigoning Tibok Pamilyang Tay Cross o Inday School, kay bibisita na to, yung anak from Canada, kay gusto na mutanaw ni Brother Ridsel and personal, lindot tayo. Bibisita sila, na ba, pabisita mo, welcome mo dali. Sa atong opisina, San Miguel Compound, ijawad mo ba? Magimamata. Kaysa aking magsikanas ng mga balay, kadaghan ninyo, amo na bisita ng Oderi, namin tuyo. Walang gibuhat, bago pa lang yun. Then, Jersey Nagagampang, kumusta? Esra Sibo, Mimi sa Torino, Jas Pangdan, Rose Goling Cookies. Then, Mr. Mrs. Manuel Bantilan, Manager Estobix, Kindulman, may buntag. Gainuna, Berja Alaba, Kasmit sa Lumalo.
Animos of Insularan, ni Sito Puning Lilo Almaasa, Trinidad Bitancor, Sami Cunyado, Angela Mero, Nomi Ampo Islamado, Captain Leto Sadio, Bitonio Vice President Duero, Liling Bayhon, Isdaan Section, Manuel Vincent Tercelido. Let's pray for this family. Ubanid Daboy Vincent sa Sibro Parks, Bert Los Larilla, Kusog yung radyo sa Dako, ay Hardware, Diak sa Garcia. Chudura Alan Balaba, of Malbug, Ubanid Chris Angel, Miss Iber Quartiros Mayana, Douglas Family Pahina, please pray for Lando Doblas, Miss Elisita Galulo, please pray for Tiang ni Cardo Galulo, Bergal Store, Glatapangan, Linameli Cordelia, please pray for Naimili, Mercy Cadilinya, Burial Captain Piningamura, Nay Janbe, Construction Supply Garcia, may muntag na Pining, ang very generous, Rico Mila Sibis, na parlor sa second floor, tapal sa Sibis Maniples Gym, Mando Bibileksunis, kusog yung TV o radio sa Gulen Section, tapad ni, diya sa Rufino and Mercy sa Ulan, Kagurag Lubin, galing o bugas, kung sa pa'y galingon niya, munggos, kung sa pa'y galingon niya, paminta, karne, alam mo diyan, Rufino, Mercy sa Ulan, in between as Gulen Section o Isdaan Section, public market, uban diya ni Dong Yuren. Munto na kay Ukay, Mimi Papi Castino, please pray for Jima Picastino, Ili Cafe, das Pundol, Iskong the Parks, Panibilyong, how are you? Na Mami Yuren, may buntag ni Mami Yuren. Kumusta? Amix Kainan, Movoki Airlines, Togo Fastcraft, Alma Postanes, John Real Dia, Garcia Gagamon, Nara Inti Pilusa, Camiguin Province, Animos of Calabasita, Price Sponsors Corop Pananina, please pray for Miguel Teplahio, Mrs. Luz Loren, Pagbidulman, Miss Arin Rabon, kumusta? Marila Dulaw, kita ko isimba na labing kupo ng duwa, Lulis Pagapong, Ifel for the Goldie of ang kaming buntag, Nepertunay. Buhay namin ng restaurant, kusog niyang radyo dia sa Loo, Francisco Alberto Oclida. Kumusta, Mr. Pete? Piminti Puping Lacre o Kanipul. Giselle Arnawan ang kinano andaw ba ni Calixta Camplayo. Animos of Tabuan, ang laging ibisin ampo, buwinding basta putao. Please pray for his family. O ba ni Vincent. Ginger is Sikan. Animos of Baanda. Bonifacia of Felix. Daniel. Joseph Katarin Daniel. Barotan. Animos of Ilaya. Mamisisi Garcia. Rosel Narcisa Saulan. Kaul Amay. Irinaguplo. Mr. Bakiran. Oscar Deluxin. Avila Pilasar. Ipil Pharmacy. Piling Cesoranes. Please pray for Pasita Antico Galulo. Condolence ni Titong Hamisula family o Titong Ranky and family. Ugangang Paririco Tadina o kaning Captain Gipuliang Pari Arthur Bulyas mipanaw na yapingam po ninyo ang ilang mga kalag. O sa mga alnay sa Pundol, condolence usab sa mga banay o pamilya. Ipabot ninyo ang akong patimbaya o kinsa may nakadungog ninyo in behalf of my family and also in this ministry. Pilungay, Tulino na Galbe, o ba ni Angel Galbe, Rick Laura Mero, sa Lusanin sa Daulayan, mas bitaw na atang, may buntag na Willie, sa Mr. Pagaran, Rosta Upida, Dimila Guplo, Teresa Nayuma, Joel May Ogsid, Piling Marsabunan, Fabian Bibi Castolo, Mercito Jisibunan, Simulaso, Nel Gibertara Nicola Lusa, Marotadina, Jerome Isidra Tumakin, Kalipay Mong City, Carico Ranyises, Ronjip Dreyfoods, Then Rosel Jester Saulan, Bilaba Berspangdan, Angel Alam Isanabel Calamba, Jit Gasang, Pantomen Patak Center, Coffee Shop, City Madruna, Seriapon sa Galarion, Mr. Jackson P. Nova, Happy Birthday in advance, Eric Juana Abuy Baren August, Jojo Frida Lorepilias, Beresto P. Pulukyo, Manila Kang, Marpas Kabisinga, Adonis Torres Arabacalos, Minda Malbutin, Bintisa Migraso, Moisisa Makinano, City Jorbenil Chas, Animos Kamandian, Sikoranyesis, Silvibin Umbaw, Amparo Family Ginako, Yari Angel Postanes, o si Pinaamugi, si Masulanos, Sistido, Mrs. Consilo Bernados, Tungtuntun, Primo de Taipa, Taiwan Kasukot, Coro Sita Ranyesis, Sibio, Jocelyn Pagikan, Crispina Felicita, Kanaway, kumusta? PG Brothers Agibit Supply, katumyatag para sa atong programa, gikir off ni Inang Irene, ato na mong Inang Irene, kagabindulman, o saan da ato na fortunate, o sa Garcia, pwede mo atong na Maria, o atong kumaring Lupring Baybay and the rest. Here in Agna, pwede ni kirop na Nina, or else there is atong programa. O diya ba sa Duero, pwede i-kirop ninyo atong kumaring Injing, Galanido. Then, Jinibig Subyuno, PG Brothers Agibit Supply ng Sudaan Garcia, Mr. Miss Victor Oclarit, Mr. Miss Semini Bernal Family, Inday Silagan Camiguin Province, thank you sa inyong renewal sa inyong tabang. Inday, Irene Galiger Tubodbunti, Rustico Frida Galamiton, Captain Manuel Kita Oclarit, Pisa sa o Pahina Hagna.
So sa talang litabang nga na-mention niya, wa naka-update mo. Please, I need financial support tungod sa atong daghang activity sa atong ministeryo. Then, i-appeal niyo sa inyong mga pag-ampong atong Oasis Pearl Mountain. Ako na lang ipananggit ni Taydodo nga mugamit ko sa Oasis. O in fact, I am now designated servant here in Bohol sa Oasis Committee. Soon, naidapit na invite na to, adto dito, magsugod ang Oasis. Oh, that is the jurisdiction of Tagbilaran Diocese. With all papers from Cebu Archdiocese, manitabo sa atong ministeryo karon. I am not anymore connected here in our Diocese of Talibunra. Anyway, na may mga pari na itabang sa atua here in our diocese, despite of what happened to our ministry, but I am what they call connected to the Archdiocese of Cebu under sa Oasis Committee, Catholic Defenders of Cebu, Bradshaw, and also sa atong parish studies sa St. Jerome o Seminaryo. Muna yung tabo sa atong ministeryo. Muna I encourage the public, katungwa pa mutabang, pwede mutabang, katungwa ka rinyo, katong iundang, pwede mo balik. At the song, You Raise Me Up, is started the Kitty Tulupio, mag-amsot na sa Ginoo, na sa itong mga problema mga pagsuway, sa mas mabay sa Ebanghelyo, someday somehow, itubol ka sa Ginoo. He will be the one to reach up. It's one of us into our what we call success and even sa atong individual salvation. Biblical inquiry will follow. Salamat. When troubles come and my heart burdens me, and I am still and wait here in silence till you come and fill me. You raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up. All I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can.
how strong you raise me up to more I can be. You raise me up. Human is a sensible being full of doubt, confusion, conflict, and different ideology and philosophy. Human is tireless in seeking the truth and the answer of his quest. To share us the whole truth, have a biblical inquiry. Biblical inquiry with Brother Edson and Flo. Welcome sa atong biblical inquiry. Good morning, Brad. Usa ko sa ikos Bagilyo. Karon na ako'y disaster sa akong life. Ihampo ko, Brad. Ang kayo. Actually, nag-take sa talipiting sa kuha itong programa karon. Kung mo kumangilabot sa tayong reliyon, ako mong itambagan. Ha? Ako itong i-present ng mga laing reliyon, nagkakambay ko study, wak kakadungog. May gumaling pastor sa panta, sing istorya. Di ba? Pastor, sakto na yung sa brother, namo ko'y mag-study sa kanupaw, ito ka na, dahil ko na sa simba, may dapat imuos mga laing reliyon. Sa prangkas, alam magsimba sa kasimana, luoy inyong sako ka na. Dahil ha, kung mo kayo magundang mo sa inyong reliyon, nangako ba, itambagan na mo na ako. Mao na siya tinuod, kasi Kristo kadadlaw ko sa templo. Good morning, Brad. Si Kasanos ni sa Tagdong Mabaw Kamigin, ang among small group sa RM. Nadasin sa paghatag, okay. Ang ilang diring giingon nga, nagplano silang mutabang sa ministeryo every month sa ilang gamay nga pundok si Sir India sa Camiguin Province. Katong akong gibisita na December 14. Sakto ninyong plano, I'll pray for that. Mas maayo magmatabang nga itong ministeryo. In fact, Camiguin Province, makita mo sa ninyo nga akong walis, isitiin, kunyang gabi alas 10, ugma alas 3:30, via satellite. Mao siya. Nindot kayo ba? Ikaw mismo, voluntaryo ka mutabang, aron ang ibang ilos Ginoo, mapalupad nato. Huwag yung kikitag ng Ministeryo TV, nga wak mangayog tabang, Kaya Tagli ngayo, Busansis ngayo, Mike Bilardi ngayo, kinsa pa'y nag-program diyan wak mangayo, TV Maria na ngayo. Mao gani tinuod. Pangita mo mga program diyan ng Main of Light kang Bishop Abu Dhabi, ayos na sa donisyon. Kay why ministering mabuhi pag way kwarta? Asa ka kakitag ministering na buhing way kwarta? Mao gani tinuod. Ang uban dili man kasabot nga nang mangita tag kwarta, unsa man to pagpalupad ang atong mga programa pag way kwarta, unsa man ako pagtabok og Cebu maglangoy. Mao man siya tinuod, sa nakasabot. Pero why problema na. Remember, isa ko sa paminawan sa imong programa, Kabayan sa Pulong sa Diyos. Kung sa matag-discuss mo sa Pulong sa Diyos labi na bayan sa kasuko, siguro may mga tao maigo sa manako, pero ako nang giangkon, pinagi sa bulingong nauna, sa di masuko sa atong isikatao. Okay. Ephesians 4:26, na may kasukong di sala, murang Kristo ba, nasukod sa templo, John 2:30-21. Pero ayaw pabta ko sa kadlaw. Ayaw pamalikas kung masuko ka. Mas mayo magilom pag masuko ka, ro di kasay mong bakbak sa unsay imong kasuko nga gibati. Once ang tao puno sa kasingkas kasuko, isang unsay panglitok, unya na makaamgo gumana, nakapasama na din sa kasing-kasing. Good day as you start another week. Remember, life is never without a problem, but if you pray and walk with God, you can be win because through Him all are possible. Mark 10:7. Tama. Walk with God and you will become a winner. God fully understands that we are not always strong all the times. That sometimes you feel bored, tired, and weary, and all we can do is just rest on His particular loving arms as takes us through the bumpy journey of life with Him. We are safe, tama, we are service, bansang pamilya. Ay, good morning, Brad. Salamat kay live karon nakadungog sa course. Gospel karong adlaw. Brad, salamat mo kung dako sa Ginoo. Kanulian ako, Mama. Salamat sa pagampo, Mas Kabunyak, Bungay Ilaya. Thank you sa inyong tabang sa outreach at the limit. Kumusta, Paping Skamado? Kumusta mo? Prayer does not just happen when we kneel or put our hands together and focus. When you hug a friend, that's prayer. When you cook something to nourish family and friends, that's prayer. When you send them off with drive safely or be safe, that's prayer too. When you are helping someone in needy, tama, sumpay kong paskabunyak, ang nga pagampo, pagmutabang ka sa inyong sikatao.
Please be informed, Confraternity of Our Lady of Lourdes St. John Baptist Parish, Garcia Hernandez will be having our Lenten Recollection on Sunday, April 13, 1 p.m. 5, St. John the Baptist Parishioners Hall Speaker. Yours truly. Oh, approve ba ng pari dito sa Garcia? Ate Garcia, yatigan po ninyo ng pari diya. Father Mark, ubans ng bagong pari diya. Ha? Actually, in courtesy of Sister Teresa Sagusay, ang leader sa Lordesians, ila kong giimbitar, tutok, niya sugot mga ilang kura paruko, one ko diya from April 13, magtoko, in behalf of my ministry. And order ni Bishop, makatoko wherever, mo na order, di lang ko magdahal sa ipdig siya rin, mo nang akong silingang lungsod, mga Lordesians, mga ginikanan na membro ilang anak, of Lordesians. I will be in your place this coming April 13 adlaw ng Domingo. Dasigag yung anak mo tambong, sayang kung di sa katambong. 1 to 5, mubo na kayo ning higayuna, palis lang. Pila na ka-oras. I will help your children. Laking babae na, ubas mga seminarians daw, na sila. Praise God for that. Requested by what we call Lordesians group and seminarians, na si Brother Edsel daw, may ilang pabistaos ng grupo. Anak, maayo na. Good morning, Brother Edsel. Batabang bilang po. Ang muslingan to ay siyo karon kumatos, iguperans uto. Tumor, siping ulayar, will pray for that. Pwede yung group, please pray, mais ban ronin, ang tamayon siya siya masakit, mga tambal, naginom niya. May mga instrumento lang sa kayuhan. Para matiinday, silagan kami, atong sponsor ni. Uban, magtapok, magchismis. Kung siya may tapos kalibutan, yapingan po yun na. Brad ay tao, at Diyos tumingon, madyo pa dahil sila kay Way Sala. Kapag nasan daw tan kanang sigig simba, labi na daw ng mga pari, the minister, kanang mga sigig simba. Sayo, ultimo, kanang waka pag Ginoo sala na. Kay ano, imong ikapsangan ang imong existence kalibutan, Isaiah 47, you are born to serve God. Kaya wak ka mong serve, meaning, your existence is nothing. Maugnit Lord. Kung sa may purpose nung igama ka, ano mo lagay niya? Yung mga kamulagan, yung mga kamanggino. Dako, tulubago na dahil, I'm not condemning you, but I am just informing you. Kana magkalimutan pa nga, di sala ba na? Mato pasuban, why sala ang kalimot, pero pirmi kang nalimot, binuang na na. Kung kaya pa nagsakan, grabe sa kandaw, di siya kaampo, di siya katak. Ha? Kaya Brad, sakto dyan mong tima karon na say adlaw mamati ni mo lahi og reliyon, mga born again. Ingon, kundila, ang korisma ngay maglipay. Okay, no problem. Kay kadaugan ni simbahan ang korisma. Wala problema, Brad Joshua Abrao. Pero kita, instead malipay lang ta, magsubukod ta. Kay panahon mo sa Panginoon, mauna. At the same time, sa iyong Panginoon, malipay mo kasing-kasing. Pagka mo uyon na may panulo simbahan. Na panahon korisma, magsubok kita, magsakis, kagalingon. Di na tinuod, illogical na. Karon panahon sa pagbago, malipayan kita anak, kay panahon mas nagbago ta. Malipayan kita anak. Yang mga isde, di na mo to na Luke 16, 1931, katong dato, na inferno, Lazaro, ilan ang katungod, di mo nato na mapugo sila. Muna tinuod. Pwede Brad, hinundot kayo ang gospel for today. Padayon Brad, kung saan man, pinako akong mama, di man dawat kung kapalaran, nasayo ko na minyo. Din si yaw-yaw din maglabot ko. Paglaig po yun, ayaw pangipos mong ginikanan. Nga nang giyaw-yawan ka, posible nag-ipon mo. Kunya, nagsalig ka sa mong ginikanan. Mo na makapamuy-puy. Kung sa'yo ka nagminyo, di nakabarog ka sa kagaling mong tiil. Kung sa pamirason mong gika magminyo. Nagkansulisyon siguro ka. Mo na nagsalig ka nila. Mo nang magbagugbot. Normal na sa ginikanan. Nang tambang na ko ninyo ng ipon, paglaing mo puyo. Para makabarog mo sa kagaling yung tiil. Kunin Brad, asam nagikan ng word suliwik. Balaan si Mata. Kaya si Kristo gipatay, di balaan. Naman na sila sa resiminto na yun, ay abdaw, i-consider balaan, ay consider ordinaryo. Sanglit, ang Holy Week, may simana, nga din si Kristo ilansang, morang Holy Week. Shalom Brad, salamat sa Diyos sa imong wali karamutaga. Sakto kas nung kami yun, God wants this person should be our spouse for the rest of our lives. Ang pagpanapaw may common na naitabo karon tungod sa human selfishness sa tao. And so is remember that God never allows adultery and that He never instituted divorce. Magligong tatas tong kagalingon o di ka mo daog sa mga pagsulay. Sama ni San Baptist de La Salle mo dilo sa kabutang pagkamagsanon. Sa mga Brad, sa imong kaayo, pagkampo.
Please pray for Natsing, Buglaya, Katong Chimpo, o atamo sa patrosino. Dahil ng texters, nag-text na to, kinamang Bibi Castino, Castino noon, Bibi Castulo of Mahangin, Kandigay. Bibi Excellence, thank you also for texting us. Thank you for inviting me sa inyong mga tigong sa mga kaon, pag Ginoo, ano ba, nindot kayo, salamat. Pero nakapasagit ko pa sa ilo ako, kung giukman mo ayong gagol ang Ginoo or may tinood na maghukom ba? If you want to have God, just love what you're doing, even a little it is, be okay by your dear lives. Father, thank you for this wonderful day. Sila mo kasing kasing the precious blood of Jesus Christ. Ayaw na sakit sa utok, mata, katarata, gawpo, matridyog, sakit sa baba, dalunggan, liog, kasing-kasing, atay baga, kidney, sakit sa dugo, cyst, breast cancer, sakit sa palit, tibok na mong pagkatao. Ayaw ha, Ginoo, in Jesus' name, with the Holy Spirit, kubay sa panabang sa mga gabirit. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been far.